kamote. So, another 3 minutes na naman tayo. So 3 minutes lang kadalasan ang nilalaro ko kasi madali matapos, madali lang yung laban. So ito, matitibay na yung mga kalaban kapag ganito na yung mga opening. Ito yung Sicilian na tinatawag natin. So against Sicilian, ang nire-recommend ko lang sa inyo na panlaban sa Sicilian. Hindi ko rin alam eh. Kasi maraming kasing move ito na hindi ko rin maintindihan. Kahit ako hindi ko maintindihan. Ayan. So capture lang natin. Nagkaroon siya ng nag-iisang pawn. Kapag ka mayroon nag-iisang pawn, ayan, i-pressure niya ng i-pressure. Ayan. Pressurein natin to ng pressurein. Tapos gaganon tayo. Ayan. I-pressurein natin to ng i-pressurein. Solo solo. Kapag ka may mga solong pawn na ganito, uy, ano ang balak? Parang makakain ang ating bishop doon. Grabe naman tong kalaban natin, Ay, naku po. Capture ko na kaya? Wag. Mahalaga daw ang bishop. Sabi nila, mahalaga daw ang bishop sa opening. Titignan natin kung gaano ba siya kahalaga dito. So, meron tayong sacrifice dito. Mamaya. Ayan. Pwede na ngayon kumain dito. Kasi mawawalan ng depensa itong rook. Pero, dito lang tayo. Dito lang tayo. Ayan, ilan yung pesa pa rin na matake? Isa, dalawa. Marami na Dagdagan ulit natin, isa pa. Ayan, hindi pwede gumanon Kakapture lang natin. Pagka kumapture yung pawn, may fork. Ayun, dun naman tayo kakapture. So, ang ginawa, kumembot. Kikembot lang din tayo ng rook. Ngayon lang. Yung mga rook, kung papansin niyo, hindi ako nagbubukas kung saan-saan. Kasi, yung rook, kadalasan sa gitna siya pinapadaan. Ayan, baka ma-blunder tayo. Iyon, bigla pang nakaganon mga kaibigan. Ayan, so dyan kasi malakas ang mga rooks. Sabi lang nila, hindi ko din alam kung ano ba yung ginagawa natin dito. Ayan, so hindi umi-epekto yung ating gulo-gulo moves ngayon So kailangan natin ma-kembot yung kabayo natin. Dito magandang tambayan ng kabayo. Papupuntahin natin siya dito. Pero silipin muna natin, baka merong pupuntahan yung kanyang mga pyesa kung saan nagpupunta. Kasi baka meron tayong mamiss na puntahan ang kanyang pyesa. May ganon, check. Inaatake yung queen, so hindi muna makareact sa ngayon. Babalikan ngayon natin yung bishop. Hindi ngayon makaalis yung bishop, mga kamote. Tapos may pressurein natin, dadagdagan pa natin yan ng umaatake. Papasok yung knight, baka ganun yung gawin. So ngayon dito naman tayo, another gulo-gulo na naman dun sa kabilang side. Atakihin yung pawn, atakihin ito. So pwede ba ang capturein? Or knight lang dito, pwede ba yan? So kapag ka dito, yan, ito naman, yun naman yung atakihin natin sa kabilang banda. Oy, dapat yan, saka natin kakapturein to. Capturein, may atake sa queen. Pwede rin naman to. Yan, para, yun lang,
may ganun. Bigla naman nag-resign ng kalaban. Ayan. So, yung ganun lang. Kung papansin niyo, medyo kalmado yung king natin dito. Kasi halos lahat lang, dun lang sa gitna, umikot lang halos yung laban dun sa gitna. Yung mga kabayo, mga kamote, okay. Katulad nito. Ayan. Kung papansin ninyo, yung kabayo dito, wala na siyang trabaho actually. Kasi, depensado naman to, depensado eh. Tsaka baka mapin pa tayo dyan. Tsaka ito ngayon, hindi natin matanggal yung kabayo kasi kapag ka nag-connect na yung rook dyan, hindi na natin matanggal yung kabayo dyan. Kasi, anytime kung nag-connect na yung rook dyan, babagsak yung pawn dun sa C2. So, kaya buti na lang, ayan, bago mag-connect yung mga rook, naalis muna natin yung kabayo natin. So, dinipensahan to. Ayan, nag-C3. Nag-C3, natake yung queen. Queen A4, Queen A5. Ayan. Tapos, kapag ka walang square, halimbawa yung kabayo ninyo, hanap lang kayo ng mga outpost. Katulad nito, ito yung mga possible na outpost ng kabayo. Yung outpost, ito yung square na kung saan hindi na-atake yung kabayo. Katulad nito, pwede na lang umatake dito sa kabayo na kapares ng value is yung kabayo lang din. So, pwede nyong gamitin tong tambayan ng kabayo. O, diba? So, kaya, yan. Pinaikot na natin yung kabayo natin dyan. So, traveler yung kabayo natin mula dito, tumalon dito, tumalon dito, tumalon dito, tas tumalon doon. Ayan. So, naka-apat na ikot. Yun nga lang, medyo gumanda naman yung posisyon. Diba? Dun sa kaiikot niya, nahanap niya rin yung square na kung saan ba dapat siya. Ayan. So, outpost yung tawag natin dyan sa kabayo or dun sa square kung saan nakatungtong yung kabayo na hindi na siya mapapaalis ng pyesa ng kalaban. Ayan, mga kamote.